Sa Pasko, darating, Santa Claus nyo'y ako rin, pagkat kayong lahat ay naging masunurin, pagkat kayong lahat ay mahal sa akin. Kaibigan, Disyembre na naman. Ang mundo ay may kagalakan. Ang lahat ng tao ay nagkakagulo sa kakaisip kung anong iririgalo sa kanya, sa akin at sa iyo. May parol at may punong Pasko sa simbahan kay daming tao. Masdan mo't anong saya ng bawat isa, pati na ang magkaaway ngayon, pati na sila. Bakit ba hindi pa nga araw-araw Pasko, sana sa buong mundo? Araw-araw sana ay palaging ganito, laging may pagmamahal sa bawat isa. Sana ang buong mundo laging masaya. Pangarap ko, araw-araw Pasko. Thank you for visiting MMPFD Music Channel. Mga bata ay namamasko, pagbigyan nyo ng aginaldo. Dinggin yung mga awitin, di ba't kay ganda, masdan mo ang iyong paligid, nakakatuwa. Bakit ba hindi pa nga araw-araw Pasko, sana sa buong mundo? Araw-araw sana ay palaging ganito, laging may pagmamahal sa bawat isa. Sana ang buong mundo laging masaya. Pangarap ko, araw-araw Pasko. Araw-araw Pasko, sana sa buong mundo. Araw-araw sana ay palaging ganito, laging may pagmamahal sa bawat isa. Sana ang buong mundo laging masaya. Pangarap ko, araw-araw Pasko. Isang basketball na bago. Sa pangalawang araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko. Dalawang payong at isang basketball na bago. Sa pangalawang araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko. Tatlong sakong bigas, dalawang payong at isang
basketball na bago. Ikalimang araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko. 5 pulang logo, 4 na pagpuntak ng sakong bigas, 2 payo at isang basketball na bago. Anim na araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko. 6 na sopa, 5 pulang logo, 4 na pagpuntak ng sakong bigas, 2 payo at isang basketball na bago. Ikalimang araw ng Pasko, binigay Ngayong Paskong darating, Santa Claus to'y ako rin. Ayan, mga ka-house, Merry Christmas po sa inyong lahat. So, bago tayo mag-umpisa, welcome po dito sa ating Happy Noy TV Live. So, bago mag-umpisa, papakilala po muna kami. So, ako po si Jeff. At ako naman po si Lay. So hello, ayan, magandang tanghali. Ayan, So, malinaw. meron ba akong audio? Malinaw ba yung audio ko? Yes, so, I think narinig ng mga ka-house natin. Oo, so yun nga, kahit magkakalayo tayo mga Caps, good afternoon, no? Ay patuloy pa rin tayo magbibigay ng saya at syempre ng bagong kaalaman dito sa ating Happy Noy TV Live. Every Tuesdays yan and every Thursdays. Kaya ikaw naka-Haps ngayon, bago ka man o mga matagal ka nang sumusuporta dito o nanonood ng ating Happy Noy TV Live, keep sharing this Happy Noy TV Live. Ayan, so hello ulit sa ating mga ka-Habs and isang magandang tanghali po sa ating lahat. And shoutout din sa ating mga suki natin na nandito pa rin sa ating Happy Noy TV Live. And doon din naman, shoutout din sa mga bago nating nakakasama kasi may mga bago tayong pangalan na nabasa dito sa ating comment. And gusto ko rin batiin sana yung ating mga ka-Habs na mga unang nag-comment. So, special mention kay Tinalin Dula Diaz. Ayan. So, kasi pagkabukas natin dito sa ating Happy Noy TV Live ay andun agad si Tita at nag-comment ng kanya loobin. Ayan. Meron talagang mga, actually nakikita ko ngayon na pinapanood ko rin at the same time yung mga comments, yung mga real-time comments ng ating mga ka-Habs, no? Eh nakakatuwa is patuloy pa rin, no? Kasi ngayon medyo makulimlim, no? So nakakatuwa kahit makulimlim at medyo parang uulan, no? Ay nandiyan kayo mga ka-Habs na nanonood ngayon na patuloy na sumusuporta at nag-share nitong Happy Noy. Oh, by the way nga pala mga ka-Habs, no, don't forget, kung wala ka pang samahang Happy Noy card number, ay maaari kang mag-register dyan sa registration link na makikita nyo sa inyong comment section dyan sa ibaba. Ayan, kaya naman doon sa ating mga ka-Habs na bago pa lang at kakatutok pa lang, pwede nyo nang i-share ang ating Happy Noy TV Live episode for today and tag your friends, tag your mga family members, tag yung lahat ng gusto nyong maipakita ang ating episode for today kasi I think makaka-relate at matutuwa kayo sa ating episode for today. Keep sharing, keep tagging yung ating mga friends, Facebook friends dito sa ating episode dahil pag mas marami tayo, mas masaya dahil mas marami tayong insights, kaalaman na pwede natin pagsaluhan. Ayan. Correct. At ang registration na yun mga ka-Habs, no, sa mga bago na wala pang sa mga Happy Noy card number, it's free, no? So para mamaya makasali kayo dun sa ating mga palaro at mga pakulo, ay mag-register na kayo dyan sa link na nasa ibaba. O kung hindi ka man makaabot mamaya at malate ka man sa panonood na ito, hindi ka mag-alala dahil i-open natin yan pagkatapos ng ating pag-uusapan for today's episode. And yun nga, nung nakaraang episode, pinag-usapan natin nung kasama ang ating mga ka-Habs, yung paano nila sinasalubong ang December. No? Paano nila sineselebrate ngayon yung Kapaskuhan or yung December given na ang daming nangyari ngayong taong 2020. And for today's episode ngayon, no, I'm sure makaka-relate din uli lahat ng mga ka-Habs na manonood sa atin ngayon. Pero, ang tanong ko lang siguro ngayon, since very busy na ngayong month of December, actually busy, nakita ko nga sa mga news, no? Sa Divisoria pa lang, for example. Dami na, di ba? Makarami ng tao. And dami ng pinagkakabisihan, ang dami ng preparation na mga ganap ngayong December in preparation for on 25th and then sa 31st, no?
ang tanong ko sa inyo mga kahaps na nanonood ngayon, comment nyo nga dyan sa baba kung ano yung pinagkakabisihan nyo ngayong buwan ng December. Ayan, oo. Kasi maaaring iba-iba talaga dahil syempre iba't iba naman yung mga customer na mga suki natin ay mga kahaps natin na nanonood dito. So maaaring iba yung pagkakabisihan. Baka yung mga customer niya mas gusto yung ganitong produkto, na yung iba naman gusto magluto. So maaaring mag-iba-iba talaga. Kaya gayon pa man, dito sa ating discussion for today is pag-uusapan natin kung ano-ano ba yung mga products or mga produkto pwede or papatok talaga ngayong season ng December at Christmas. Ayan. Yes, at bago tayo magsimula, Jeff, no, ay sa mga kahaps na nanonood ngayon, na-share nyo na ba itong Happy Noy TV Live? So make sure na na-share nyo to sa inyong mga kanya-kanya mga Facebook page, sa inyong mga friends, natag nyo ang inyong family members, ay mga business-minded friends, no, para mamaya ay may pagkakataon tayo na, malay nyo, isa kayo sa mga happy winners na ating i-announce mamaya bago tayo matapos dito sa ating episode. Okay? Ayan. So, yan. Yun, without further ado na lang, no, let's start our discussion, Jeff, and Yes. of course with our kahaps din. Last episode ay pinag-usapan natin, nabanggit natin, ay nag-iwan tayo ng iba't ibang mga tips sa kanila kung paano ma-feel ng ating mga customers or yung ating mga suki yung kapuskuhan sa ating tindahan. And nakita natin, no, doon sa comment section pa lang ng ating Happy Noy TV Live, ang dami-daming mga nag-share ng kanilang mga experiences, nag-share ng kanilang mga kung anong ganap sa kanilang tindahan, just to showcase lang kahit papaano yung essence of Christmas, diba? So, kung naalala nyo mga kahabs, kung hindi ka man nakapanood ngayon, ay maaari mo yung balikan dito sa ating Happy Noy Facebook page. At yun nga, isa doon sa tip na napag-usapan natin nakaraang linggo o yung nakaraang episode, yung Tuesday lang yun, ay yung pag-offer ng mga produkto na kung saan bentang-benta ngayong Paskuhan o ngayong December. Nabanggit mo kanina, ngayong araw ay pag-uusapan natin kung ano-ano nga ba yung mga produkto na maaari nating itinda sa ating tindahan na sa tingin ko ay maraming mga kahaps natin ngayon ang mag-share din ng kanilang mga mabentang produkto. O patok na produkto kung tawagin ngayong December. So ikaw kahaps na nanonood ngayon, bago ka man o mga patuloy o mga previous ka pang mga viewers natin dito sa Happy Noy TV, ay comment nyo nga kung ano yung mga madalas ninyong patok na produktong ibinibenta tuwing month of December. Ayan. Pero gayon pa man, Late, naglista tayo ng antimano, naglista tayo ng mga maaaring makatulong sa mga apps natin na nag-iisip pa kung ano yung pwede nilang idagdag sa kanilang mga paninda. So, mga kahaps, ready na ba kayo? Start na natin itong ating discussion for today. Ayan. So, nabanggit ko nga na naglista tayo ng ilan sa mga products na perfect or pwede nyong i-offer lalong-lalo na panahon ngayon ng December at magpapasko. Ayan, isa dyan sa mga nailista natin, Lay, is yung frozen goods. Ano yan? Ano nga ba yung frozen goods? So, ito yung malamig man yung panahon pero tuwing Kapaskuhan, alam natin na this cold never bothers us anyway pa rin. O napapa-English talaga. So dahil dito, yung mga frozen goods, ito po yung mga tinutukoy natin ang mga halimbawa produkto ay yung mga hot dogs, mga dressed chickens, ayan, mga hams at iba pang mga karaniwang hinahanda tuwing Pasko. Kasi itong mga frozen goods na ito yung mga madalas talaga na hinahanap ng mga customers natin para kasi madalas itong mga hot dogs, mga dressed chickens ay binibili pa sa mga pamilya sa palengke, kailangan pagpunta pa sa mga department store, sa mga malalaking pamilihan para makabili nito. Ngayon, since mabili ito sa panahon ngayon, perfect rin ito mai-offer sa inyong tindahan, yung mga frozen goods. Ayan. Dagdag ko lang siguro dyan, Jeff, about frozen food. Kasi typical sa Pilipino, bakit ngayon sa mga tindahan, ako sa tingin ko, bakit nagiging mas mabenta ang mga frozen foods ngayon. Mga kahabs, parang kayo, tingnan nyo kung parehas tayo ng perspective sa mga ganitong bagay. Kasi parang, when it comes to Christmas or kapag mayroong mga paghahanda, ako personally, for example, ay syempre kapag naghahanda ka, pag nagluluto ka ng maraming ulam, ang daming ganap eh. No? I mean, per one bayan or per one ulam, for example, ay parang gugugol ka dyan mga 2 to 3 hours para maluto yung ulam. No? So, I mean, itong mga frozen goods, for example, na nabanggit mo,
ay isa lamang ito para kahit papaano mas mapipilis, no? Yes. Yung pagluluto or yung pag-purchase nung ingredients doon sa ating tindahan. Kasi di ba, nabanggit ko kanina, instead of pumunta sa supermarket or wet market, I'd rather go to a sari-sari store to purchase a frozen food na alam kong meron sila. Ayan. And then, bibili rin ako na aso may tomatoes. Anyway, halagaan natin yan. Anyway, yun sa tingin ko na parang isa rin sa rason kung bakit nagiging patok yung ganitong. Yes, oo. Kasi isa nga sa example natin is yung hotdog. Madalas kasi din yung hotdog, add ko lang din sa sinabi mo na yung hotdog kasi marami yung pwede maging rekadong hotdog. Pwede yan sa spaghetti, hinahanda yan. So, alam ko, bilang Pilipino, marami sa atin, di naman lahat, halos every time na may event, a birthday, kung anumang season sa ating buhay, merong spaghetti. At pag may spaghetti, hindi nawawala talaga yung halimbawa na hotdog. Ayan, di ba? Kay hotdog, minsan sinasabayan sa mga menudo, and marami kasi nga madali itong maluto na pwede rin kung marami kang ginagawa, magagamit natin. So, I think sa mga kahap tayo, Lay, na nagsimula na magbenta ng mga frozen goods, kahit hindi December, may mga nagbebenta. So, i-comment nyo nga po, kung nagbebenta na kayo ng mga frozen goods na yan, mga hotdogs, mga hams, mga spam, mga dressed chickens, at i-comment nyo nga po kung nag-o-offer din kayo ng ganyang produkto sa inyong tindahan ngayon. Yeah, or ano kasi, isa rin dyan sa mga siguro marahil iniisip ng mga kahaps natin ngayon. Paano ako magbebenta ng frozen foods? I mean, sa mga iba na, wala naman akong paglalagyan or wala akong freezer, for example. So, sa mga kahaps natin na nag-iisip ng mga ganyan, I think kung meron na kayo makakita kayo ng mga parang supplier or wholesaler ng mga ganyan frozen foods, for example, na kapitbahay, take that opportunity. I mean, okay lang magtanong kung pwedeng i-resell ninyo na I mean, kahit paano may konting tubo. But at least, di ba, instead of yung mga kapitbahay mo going to that seller, ay pupunta sa tindahan mo na mas malapit yung mga kapitbahay. Ano mo yun? Yung mga ganun strategy, perhaps na maaari natin. Okay, before... Yeah. I agree din kasi may naalala nga akong post na parang dito sa lugar natin dito, may nagpo-post diyan na magpapa-order po ako. Parang alam mo yun, pag nagpapa-pre-order siya kasi wala rin siyang ref. So ang ginagawa niya, mga kapitbahay, pinopost niya online, ginagamit niya yung online. Mga kapitbahay, order ako ng frozen goods sa ganitong supplier ko, sino magpapasabay. So ang ginagawa niya, kasi wala rin siyang rep. Ang ginagawa niya, kinukuha niya na yung order para wala nang i-stock sa kanyang tindahan. Kumbaga doon, nagagawa pa rin niya yung kanyang frozen goods business. Yes. Yeah. And basa muna tayo bago tayo tumalon sa ating dalawang product na nilista natin dyan, kung ano yung maaaring maging patok ngayong December. Shoutout muna kay Tita Grace de la Cruz. Sabi niya, PC po sa aming sari-sari store. Nagdadagdag din po kami ng mga kakanin at pre-order ng mga frozen food gaya ng mga glazed ham. Ayan, sabi yan ni Tita Mercy Grace de la Cruz. Wow, glazed ham! Good afternoon po, Tita Mercy. Ayan. Mula kay Tita Bing Lianes, ang sabi niya, tama po, nagtitinda po ako ng mga frozen foods at mabili naman po sa tindahan. Yeah. Kasi feeling ko kahit hindi naman Pasko, mabili talaga yung mga frozen foods. Lalo na kung ang kapitbahayan natin may mga estudyante before pa magka-COVID. So, kung ang kapitbahay natin may estudyante, sigurado yun, ang breakfast ng mga estudyante, ham, hot dogs, kaya nagiging mabenta. So ito naman is kailangan i-check rin natin sa ating paligid kung ito bang produkto na to ay magiging swak sa ating tindahan. Yes, nasabi nga ni Tita Eunice Conjurado, sabi niya naman, ice cream po, medyo malakas kahit maulan. Actually, bakit siya naging malakas? Kasi lalo na ngayon, December, kasi parang hindi mawawala ang ice cream kapag meron tayong sineselebrate na something. Yes! Christmas man yan, New Year, birthdays, alam mo yun, it's very special for us na kapag sa pagkainan, meron kang makikita na ice cream. Yan, maraming salamat sa iyong insight, Tita Eunice. Ayan, meron pa. Philippine Reyes. Oo, sabi niya,
kapag gabi at inabot ng gutom, ang kapitbahay, madali silang makakabili sa atin. Yes, so kasi katulad nga po, binanggit nila, ito ay madaling lutuin. Kung baga bibili ka lang, isalang mo lang. Yung iba nga, pinapakuluan lang sa tubig. After nun, after few minutes, luto na, pwede na kainin. Yes. Yes, at sabi rin Tita Eunice, dinagdag niya, fishbowl, kikiam, fries, meron dito. Ayun nga, mabilis kasi itong mabilis to, lalo na kapag merienda o madali siyang magpabenta sa mga bata. And last na shout out mula to sa ating unang pinag-usapan na frozen food mula kay Tita Joy David. Sabi niya, panghanda ngayong Pasko. Nag-stock ako ng frozen food gaya ng hotdog, bacon, chicken nuggets, dressed chicken, my potato fries, and ice cream. Oh my God, panghanda na talaga yan. Ang lamig, pero ice cream pa rin talaga. Ayan. So, ayan, thank you very much po doon sa mga nagbigay ng insight and comments sila para doon sa ating first product. So, don't you worry, meron pa tayong next product. So, ito ang next product natin na nailista is yung cooked foods. Ayan. Ano ba yung cooked foods? Ito yung mga lutong pagkain. So, di naman necessarily kailangan ulam agad. So, mga example nga po natin dyan is yung mga kakanin tulad ng puto, bibingka, biko, yung iba, nag-comment kahapon, graham cake, mga leche flan, mga ube halaya, at kung ano-ano pa na magiging patok pa rin sa ating mga kababayan, mga dessert na pwedeng orderin sa ating tindahan. Yes, and ito bakit siya isa sa mga patok na produkto sa ating tindahan yung mga foods. Kasi parang yun nga, kung halimbawa ako for example, ayokong magluto eh. I mean, ako lang maghanda. But I have means to buy food or panghanda. So I'd rather na para mas mabilis, hindi na ako mag-aaksaya ng oras para mag-concentrate ko pang ganun. Mamimili na lang ako sa mga alam kong tindahan na alam ko nagluluto ng mga ganitong process or mga ganitong nabanggit mong foods like hindi na necessarily naman ulam yan. Maaaring dessert, maaaring kung ano man yung ginagawa nilang luto sa kanilang bahay. Oo. Yung iba nga dyan, is ginagawa nila, halimbawa, perfect example is yung graham cake or leche flan. Ang ginagawa dyan ng mga customers natin ang bibili sa ating tindahan, is ginagawa nilang pang regalo. Halimbawa kasi, gusto kong magregalo, kaso lang, gusto ko yung makakain. So, yung iba ginagawa, nagbebenta ng isang lianera na leche flan depende sa presyo, meron yan 50, meron yan 60, tapos ibinibenta sa kanyang mga customer. So, just naman si customer, yun yung pinamimigay niya sa kanyang mga co-workers, sa mga taong espesyal sa kanya. So, I suggest dyan mga kahaps, no, sa mga cooked foods para kung iniisip ninyo na baka masiraan kayo ng pagkain, hindi maubos kapag nagluto kayo, pwede nyo gawin, magpa-pre-order kayo. Sabihin nyo, mga kapitbahay or mga kaibigan, magluluto ako ng leche flan. So, sino bang gustong mag-order? Magluluto ka sa Saturday, i-deliver ko rin agad pagkaluto. So, antimano, alam na mga customer mo na magluluto ka. So, ibig sabihin, pag nag-order sila, walang maaaring masira or sumobra doon sa order natin. Unless, gusto rin natin magpasobra. So, dito, may iwasan natin pagkalugi sa mga cooked foods kasi nagpapa-pre-order tayo. Yan. Mm-hmm. Ayan, basa lang tayo ng isang shoutout mula kay Tita Gladys Morco. Sabi niya, nagpapa-order po ako ng ube halaya. At ayan, same din halos kay Tita Valen, Grace Sucre, sabi niya, mga kakanin po or baked cakes, pwede po pre-order. Oo, yung mga yun yung mga hindi mabilis masira. It's either mamili ka kung ulam ba yan or mga pagkain or mga dessert na maaari mong store sa iyong freezer and eventually maaari mo siyang i-dispose or maibenta later on. From Tita Meldy Natividad naman, sabi niya, yan po ang dagdag tinda ko mga cooked foods po, lalo na mga desserts. Opo, kasi ito po yung mga pwedeng ibenta talaga or pwedeng iregalo, mga desserts, mga cookies. Kung kaya po natin magluto ng mga cookies, mga crinkles, kasi ang gagawin dyan, luluto ng crinkles, gagandahan ng balot, pwede na ipang regalo ng ating mga cookie. Ayan. At meron pa mula kay Tita Aubrey.
Medina, ang sabi niya dito, gumagawa siya ng dessert like leche flan at ube halaya. Sobrang mabenta yon sa akin pag may okasyon. Oo. From Tita Cindy Lopez Perez, sabi niya naman, ako po nagpapa-order ng mga cooked food like chicken cord blue, lumpia, siomai, free deliver po yan. So perfect din yan, Tita, kasi yung mga kapitbahay tayo na ayaw na munang magluto kasi syempre may mga paghahandang ginagawa ngayong Pasko, ayaw nila magluto o order nila din ng mga siomai, mga lumpia sa ating tindahan. And lastly, from Tita Naisi Eloria, sabi niya, gumagawa po ako ng homemade skinless longganisa, lumpiang Shanghai din po, ganon din ginagawa. So, ayan. So, mga perfect talaga na pwedeng ibenta ngayong Kapaskuhan. Yes, and yung pangatlo siguro na maaari natin idagdag o ibenta sa ating mga tindahan ay yung mga laruan. Siyempre, hindi siya nawawala sa Paskuhan. Kasi siyempre, Christmas is parang all about bata. Alam mo yun? Yes. Ito yung parang marami talagang bumibili ng mga laruan kasi marami rin tayong mga inaanak na nag-aantay. I mean, di ba? So, I mean, siguro hindi siya requirement, pero ito kasi yung nakasanayan na no? Pero ito yung mga kagandahang, mabubuting gawain na nakasanayan na natin. Yes. Which is, for me, it's good kasi at least you share your, yung kung ano yung meron ka. Diba? So, especially sa mga bata. And isa nga dito, yung mga laruan. And make sure lang ito mga kahapsa, kapag nagbebenta tayo ng mga laruan. Kasi may mga non-toxic na laruan. Yes. So, ito, tip ko lang, make sure na kapag kayo ay bumibili, dapat yung mga non-toxic na laruan. Especially para sa mga bata. Kasi ito yung tendency ng mga kapag, alam mo yun, kagatin o isusubo sa bibig. So, we have to be very careful lang din sa pag-lalo ng Kaya medyo nagiging perfect din yung laruan kasi marami ng laruan ngayon na tigbe 20 pesos, yung iba mataas na yung 50 pesos, tapos pag niregalo ng mga customer natin sa kanilang mga inaanak, sa mga anak, is super appreciated na. So, pwede rin natin idagdag sa ating listahan is yung mga laruan na mumurahin. So, di naman kailangan mahal din as long as sa tingin ninyo, yung ibebenta ninyo, ma-appreciate din talaga ng mga bata. And syempre, tandaan yung mga non-toxic na nabanggit niya nila kasi kadalasan dyan, pag bata, di natin alam kung kailan isusubo yung mga laruan. So, may iwasan yung matotoxic sila. Ayan. Yes, kaya kahaps ang tanong namin sa inyo, kayo ba ay nagtitinda ngayon ng mga ganitong klase like laruan? Comment nyo nga yan sa baba para ating malaman kung isa rin kayo sa mga pupuntahan ng inyong mga hinaanak. Ang bilis na kayo kukuha sa inyong tindahan. Iyon. Imbis na pang benta na dahil dumating yung inaanak ko, kuha ka na lang ng laruan dyan. Mamini ka, want to sawa. Ayan. Oo, want to sawa ka dyan. So, ayun may insight niya from Tita Angeline Mabuting, sabi niya, pang regalo ngayong Pasko, mga patok sa mamimili. Yes. So, kasi kahit pa paano, 20 pesos, 50 pesos, pwede na ipang regalo. Yan. Sabi naman ni Tito Shirley Almeda, mabenta po sa akin ang mga laruan tuwing magpapas. Yes. At meron din kay Tita Melby na Tibedad, sabi niya, meron din po ako niyan, meron din po ako niyan. Kaka-start ko lang po last week, namimili po ako toys sa Divisoria. Speaking of Divisoria, actually babanggitin ko na. Oo, actually, halos karamihan ngayon nagpupunta sa Divisoria. And ingat-ingat lang, no? O kahit may nagpapaalala doon ng na observes physical social distancing, di ba? Yes. Oo, parang sa mga nakikita ko ngayon sa news, parang hindi na siya nagagawa. Pero sa tip ko siguro diyan, although hindi pa ako nakakapunta doon sa ngayon, ay kung mayroon kang bibilhin doon sa place, sa isang place ngayon, ay hangga't maaari mabili mo siya doon lang sa isang specific na lugar para hindi ka na magpaikot or hindi na mag-google ng oras para pumunta to another store, to another building. Alam mo yun? And alam mo yun, mabilis mong mabibili kung saan specific lang na building o tindahan kung yung mga gusto mo. Okay?
Oo. I agree nga, Ali, kasi mas malaki yung chance na kapag mas marami kang iniikot, mas malaki yung chance na mas ma-expose ka sa sa mga taong merong nararamdaman. So, I agree doon sa suggestion ni Lay na if ever na bibili tayo, pag-isipan natin ano ba yung mga bibili natin and hanapin natin yung tindahan na magbibigay ng mas maraming ng halos ng lahat ng ating kinakailangan para hindi na tayo magpalipat-lipat pa kasi unang-una, health is wealth. So, lalong-lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ayan! Sabi ni Tita Gladys Morco, sabi niya, need din po tingnan, bukod sa toxic na tinitingnan natin sa pagbili ng laruan, ay need din tingnan yung edad ng mga pagbebentahan natin laruan para safe ang mga bata. Yes, that's true. Para, maging responsible, rin tayo na nagtitinda, hindi lang yung basta makabenta. Okay. From Tita Nam Zubyang, so sabi Tita Myra Derecho, sabi niya fruits din po, lalo na po apple at orange. Lagi po ito nabebenta sa amin, lalo po mga bata ang bumibili kahit pa isa-isa po ang bili, nauubos din po. Yan. From Tita Roma Tejero. Ayan. From Tita Roma Tejero, sabi niya pwede rin po order online. Hanap lang ng legit at magandang review ng mga buyers sa seller tulad ng Shopee, bawas COVID. Ay yes, oo. Pwede rin natin gamitin yung online. I-maximize natin yung paggamit ng online para doon sa ating mga produkto na nais bilhin para ibenta sa ating mga customers. Yan. Correct. So yan, bukod sa mga laruan na nabanggit natin, yung ilang mga tips sa pamimili na yan ay maaari rin natin sigurong idagdag. Siyempre, since Christmas season, ay nabanggit natin, mga regalo. Baka ito na yung opportunity. Actually, nabanggit doon ng isa nating perhaps last episode. Yes. Na parang it's part of parang bundle niya or bundle. So ito yung mga gift wrappers, no? Kung hangga't maaari, actually talaga mabenta to, especially pag kung magre-regalo ka to someone or sa iyong mga inaanak na meron sa store mo, sa physical store mo na mga ganitong available products. Kasi mabenta niya, mabilis siya maubos for sure. Lalo na kung iba't iba kasi may mga gift wrappers po na pre-made na yung mga bag. Pwede natin ibenta yun or yung mga naka-rolyo, pwede rin natin ibenta yun ng 3-10, depende sa presyo na magkano natin binili. Pwede natin i-bundle din, naka-bundle or mga bag na pwede nang pagbili ng mga laruan, diretso offer na natin, pangre-regalo mo ba yung laruan na yan? Meron akong gift wrapper, isabay mo na rin para package deal na kapag binenta natin sa ating mga customers. Yan. So, if ever mga kahap na mga, naiisip pa kayong mga products na gustong-gusto nyo or pwede nyo subukan, i-comment nyo nga po sa ibaba para mabasa ng ating mga kapwa negosyante na pwede palang subukan ito. Pwede ko palang ibenta ito sa aking tindahan. I-comment nyo nga dyan sa ating comment section. Yan. Ano pa? Next is yung, speaking of bundle, pwede rin natin isama yung i-offer sa ating tindahan is yung mga tinapay, mga loaf bread, mga tasty bread na siguradong mabibenta sa ating tindahan. Kasi madalas din yung mga loaf bread, hindi talaga nawawala sa mga handaan niya, sa mga lamesa ng ating mga customers. Kasi madalas dyan, sinasama dyan, kung hindi man lagyan ng palaman, isinasama yan doon sa mga spaghetti kasi masarap kapag yung spaghetti ilalagay doon sa tinapay tapos magiging kalaman niya yung spaghetti. So, panalo. Yeah, and then tsaka parang parte na siya talaga ng ng pagkainan lalo na kapag may handaan. Yung meron kang tinapay. Aside sa kanin kasi it's either kanin lang naman yan. Aminin yung mga kahas. Either kanin lang yan o tinapay ang ating carbs Or minsan pa puro carbs na tinapay, spaghetti, tapos kanin, di ba? Gawain ko yan. Sa mga na nagkakanin, kasama yung spaghetti. Comment yung katulad ni Penny na nagkakanin. Actually, I'm about to say that. Yung mga kahabs natin, sino rin dyan yung yung mga nag-uulaw ng pasta or spaghetti kasamang kanin. Kaya, oo. Anyways, yun siguro yung... Pero meron talaga
Hindi siya weird. I mean, weird siya sa iba kasi hindi naman siya Kasi iba, yung oo. panlasa. I mean, kanya-kanya tayo ng taste buds, di ba? So yun nga, baka kaya nagiging rason din yan na mabenta yung mga namin. Yun, Yes. mabilis eh. Ay, minsan tamad na nga tayo magsaing eh. Ayoko magsaing ng kanin. Or parang ang mindset natin kapag tinapay, at least ito mas less yung carbs. Carbs, It's oo. pagkain ng kanin. So hindi ako tataba ngayong Christmas season or ngayon December. Kasi ito yung mga panahon na ngayong month na to na bukod sa, may dumadaan na airplane. Bukod sa parang bukod sa conscious tayo sa kung ano yung lulutuin natin at Yes. ihanda natin. Very conscious rin tayo sa sa yung take natin kasi nag-worry tayo baka next year biglang lobo tayo. So, Biglang lumapad na. So ito yung parang yung mga produkto na maaaring maging options din or maaaring idagdag nyo sa inyong tindahan mga kahas na baka yung ibang mga kapitbahay nyo syempre nag-diet. So tinapay lang yung mga yan. O kasi mga health conscious talaga ngayon kasi ito yung ginagawa nilang substitute doon sa carbs para hindi na sila nagkanin pero magtitinapay naman sila. So, ayan. Ayan, so may from share natin si Merong From sabi niya food at mabenta this Christmas all year round dahil food is life. Yes naman, food is life kahit hindi Christmas. Kailangan kumain talaga eh. Yes. Sa mga kahaps natin ngayon, sa pinag-uusapan natin yung mga patok na produkto ngayong December na pwedeng i-detect natin sa ating tindahan. Bukod sa mga nabanggit natin na frozen foods, foods, pangalaruan, gift wrappers, at mga tinapay, ay kung mayroon ka bang naiisip o wala doon sa aming mga nabanggit, maaari mo yung ikomento dyan sa ating okay, kahaps. And don't forget to share this Happy Noy TV live. Okay. Yes. Meron din na shoutout mula kay Tita Chona Angel Madera. Ayan, sabi niya, hindi po talaga nawawala ang tinapay sa Pasko. Like what I said earlier, no? Na, parte na siya eh. Parte na siya ng pagkain talaga. Bilang Pilipino, kailangan may tasty talaga sa lamesa eh. Sabi ni Tita Eunice, pwede na sabi ni Tita Eunice naman, pwede na. Actually, Tita Eunice, nagugutom nga ako. So, nagugutom na ako. Pwede kayo magpadala. Ito ang address ko, 94 Pitacarejo. Ayun. Pero, yun mga kahaps, no? I'm sure, meron kayo naiisip na ibang mga food po ba? Sa tingin nyo mabenta yan sa tindahan ngayong December. Comment nyo yan dyan sa ating comment box sa ibaba. And, kung hindi ka pa nakakapag-register, maaari ka na makahabol mag-register dyan sa registration link na nakapin. No, para maya-maya ng konti, isasarado na natin yan matapos itong ating pinag-usapan. Yes. Ayan. So, ayun nga po mga kahap. So, if ever na may maisip pa kayo, bukod doon sa ating 5 topics, ay i-comment, 5 topics, 5 suggestion na pwedeng ibenta, i-comment nyo na yan sa baba. Dahil ayun nga, bilang mga Pinoy, so kahit na mahirap ang buhay, may mga kinakaharap man tayong problema, alam natin na ang bawat pamilya ay naglo-look forward sa Kapaskuhan para magsama-sama. Kasi kumbaga buong taon, ito na lang talaga yung pinakang inaabangan ng bawat pamilyang Pilipino, yung magsama-sama, kahit paano, kahit may nararanasan, ay meron tayong konting celebration na magaganap. Parang may uplift man lang, makaramdaman na tayo ng saya sa ating mga experiences na sobrang daming nangyari ngayon. Ayan. Bilang sari-sari store owners, mahalaga ang papel nyo po bilang para ma-provide yung mga kailangan ng ating mga customers sa ating komunidad. Ayan. Yes, and with that, having said that, Jeff, ay sa mga kahaps natin na nanonood ngayon, ay temporary, isasara muna natin ang ating registration. Pero don't worry, maya-maya, bago tayo magtapos, ay bubuksan natin yan uli para may pagkakataon kayo na makapag-register muli kung wala ka pang sa mga Happy Noy card. Para next time sa ating Happy Noy TV Live, Yes. which will be by next week, ay makasali kayo dito sa ating mga heroes. Ayan, so sa mga kahaps natin dyan na, ayun nga, hindi pa kapag-register pa muna, kung sakali after nating episode, ay pwede nyo ipagpatuloy ang inyong pag-register. Ang good news po kasi dyan is one-time registration lang. So, ibig sabihin, kapag nag-register kayo at nabigyan na kayo ng samahang Happy Noy card number,
ay yun at yun na yung gagamitin ninyo every time na meron tayong episode. So kapag meron tayong palaro, pwede na kayo sumali. Yan. Yes, and shout out muna tayo. Waiting sa ating mga ganap. Hello, good afternoon muna. Tita Lynn Odias, watching daw. Tita Majoy Gadian. Good afternoon po. Tita Chonda Madera. Tito Sonny Hugat. PM po, sana pala rin po. And Tita Roma Tejero. Christmas is for the family sa kabila ng mga nadagdaang mga ayan, good afternoon at shout out po sa inyo sa lahat ng mga bagong tagapanood natin at sa patuloy na sumusuporta at nag-share nitong ating happy week. More shout out kay Tita Delia Pante, Tita Nori Capellan, Tita Grace De La Cruz, Tita Melvin Natividad, Tita Ana Marie Manalo, and Tito Sani Mawigat. Ayan. So if ever po continue, please share po ang ating Happy Night TV Live every time na meron tayong episode dahil dito makakapag-share tayo ng ating mga insights, information sa ating mga kapwa negosyante na hindi pa nakakapanood. So if ever kayo po kahapon ay may kakilala ng mga negosyante na alam nyo hindi pa nakakasama o nakakapanood ng ating episode, please tag them doon sa ating comment section para gayon pa man makatulong din tayo sa kanilang sitwasyon ngayon na makapagbigay tayo ng idea kung ano pa ba yung pwede natin gawin sa ating mga tindahan. Ayan. Yeah. At kanina nga pala bago tayo nag-iwan tayo ng katanungan sa ating mga kahaps. No? Ang katanungan ay ano-ano mga panindang pangpasko ang ibinebenta mo ngayon sa iyong tindahan. So yan, may mga kahaps na sumagot tayo. Ayan. Kay Tita, sabi ni Tita Gladys Araneta, thank you very much po sa comment niyo, Tita. Ngayon po, ang dinagdag kong paninda yung pangluto sa Noche Buena at Medianoche. So, ready na si Tita for New Year, May tinda rin akong laruan at nagpapa-order din po ako ng ube halaya at biko. Yan po ang aking dagdag negosyo ngayong malapit na ang Pasko. Ayan. Yan. At mula naman kay Tita Diana Lynn Tulad Diaz, sabi niya, share ko lang po ang Christmas paninda ko. Sari-sari store ko with my sari-sari kakanin this Christmas. So, maraming kakanin talaga. Ang tawag na to, ang mabenta ngayon kasi nga 'di ba, parang naniniwala tayo na kapag nabanggit mo last time na kapag malagkit yung ating kakain or part ng ating handa, it add doon sa parang relationship, sa stickiness. So, mga pamahiin. Ng relationship ng pamilya sa loob. Yan, from Tita Jenny Tiston, sabi niya, kakanin po. So, nagbibenta rin ng kakanin si Tita. Hindi lang pangbenta ngayong Pasko, pero pang-snack na rin ng mga trabahador na customer niya sa kanyang paligid. Ayan. So, may insight din tayo, Lay, from Tita Odette Antonio. Ang sabi niya, nag-try po ako magtinda before ng mga frozen foods. Although, wala po ako ref, pero nilalagay ko ito sa cooler at okay naman po at mabili naman dagdag income. Ayun, so nadiskartehan ni Tita kung paano niya maipagpapatuloy yung pagbebenta ng mga frozen foods. Ayan. At mula kay Tita Cindy Lopez Perez, sabi niya, yes po, mabenta po yan dito sa sari-sari store ko, mga laruan with free candies po yan. Wow. Yung kayang-kaya lang po ng mga bata. Yes. Yung mga candy kasi ngayon pwedeng i-repack. Mga nire-repack na pwedeng ibenta ng piso kung may kasamang laruan. Ayan. From Tita Melanie Tagyam, sabi niya naman, pwede rin pong pandagdag sa sari-sari store ang mga ipit po ng baby. Ayan kasi parang, kumbaga, ito basta pwede sa bata, pwede natin ilagdag sa ating tindahan. Ayan. Yes. At dyan mga ka-house, maraming salamat sa lahat ng mga inyong mga komento, sa inyong mga insights, no, na ibigay sa atin, dahil hindi lang kami yung nagkaroon ng kaalaman sa inyo na ito pa pala yung mga produkto na maaaring ibenta, kundi yung iba nating mga ka-house na nanonood ngayon dito sa ating Happy New Year. And of course, I'm sure dito sa ating segment na susunod ay marami na excited, no? Kasi ito yung mga pinakakaabangan at magagamit talaga nila yung kanila sa mga Happy New Card number. And again, for now, ay temporary cut-off muna natin ang ating registration.
sa pagkuha ng inyong Samahan Happy New Year card number. But later, bago tayo magtapos, ay magbubukas uli yan para may pagkakataon kayong uli mag-register kung wala ka pang Samahan Happy New Year card. Yes. Ito. So, ito na ang ating segment na Cool ka lang! Ayan. Ayan! So, ito mga kahabs, I'm sure ready na kayo dito and baka nga mga nagko-comment na kayo dito yung wala pa tayong tinatanong or wala pa tayong mechanics na sinasabi. Okay, so makinig muna ang lahat dito sa ating segment ng Cool ka lang. Ganito ang mangyayari, ganito ang mechanics natin. Okay, so importanteng masagot ang tanong gamit ang aming format na ibibigay sa inyo. Yes. Ang format, ang inyong ikokomento ay dapat dyan. Siyempre lalabas sa ating comment box. Mahirap na kung sa iba yan lumabas. Okay? hindi natin yan mapupulot mamaya. Oo. Okay? So, okay. Ang ating magiging format ay ang inyong SHC number, Face! your full name, Face! hashtag HTL Pasko, Face! ang inyong kasagutan doon sa aming tatanong. Okay? So, yung format na yan ay makikita nyo rin sa ating screen. No? So, para may guide kayo kung paano nyo siya i-comment yung inyong mga kasagutan sa ating tanong na ibibigay. So, ang aking tanong, itong tanong o ang inyong pagsagot ay tatakbo lamang sa loob ng 3 minuto. Ayan, handa na ba yung 3 minuto natin dyan? Yes, we're ready. Okay. Sige. Sa 3 minuto na yan, pag sinabi natin go, ay maaari nyo nang ipadala ang inyong mga sagot dyan sa ating comment box. Pero hindi nyo pa yan magagawa dahil hindi ko pa tinatanong ang tanong na ito. Nabibitin yung mga makinig. kahaps natin. Mga kahaps. Sige. So, ano nga ba ang tanong? Patingin nga muna ng mga comment dyan. Patingin ng ready ninyo kung talagang handang-handa na kayo dyan. Yes, oo. Patingin. Patingin nga kung ready na talaga. Patingin nga kung ready na talaga. Kasi para sigurado ako na handang-handa na kayo dyan. Mamaya, hindi pa, di ba? Alam mo, yung iba nga nagko-comment nang hindi pa ready. Oo. Ayan, may nabasa May na. nag-comment na. May nabasa na akong ready si Tita Sam. Nag-comment na siya ng ready na daw. Sige. Ayan, ulitin ko, 3 minuto ang aming bibigay mula sa tanong na ano ang madalas hanapin ng suki mo sa tindahan tuwing Pasko? Okay, 3 minutes starts now. Okay, ulitin ko ang tanong. Ano ang madalas hanapin ng suki mo o ng iyong customer sa tindahan tuwing sasapit ang Pasko? Mga kahaps, ang format, uulitin ko, SHC number, Space! your full name, Space! hashtag HTL Pasko, Space! ang inyong kasagutan doon sa aming itinanong. Okay? At Yes. pipili tayo mamaya ng 3 happy winners, no, na maaaring manalo ng 1,000 worth of Alaska vouchers na maaari nyo yung gamitin sa Shopee. Nung nakaraang episode, meron na mga nag-claim, no, ng kanilang mga vouchers na worth 1,000 mula sa Alaska voucher. And maraming salamat syempre doon sa ating sponsor sa Alaska dahil dyan nag-talk kasi tayo dyan no, sa Ang Happy Noy. Dyan sa kanilang Alaskapreneur Talk. Kaya naman sa mga kahaps natin na gustong-gusto manalo sa ating palaro for today, mahalaga po na masunod yung format na binigay nila. Kasi if ever po na hindi masunod yon or hindi nyo po nasagot yung mismong tanong, sayang po yung entry natin. Kasi once po na makita ninyo ang pangalan ninyo doon sa ating screen, ay kailangan po natin i-validate ito. And after validation, sayang naman kung hindi pa kayo yung mananalo. Kaya mahalaga na tama yung format, tama din yung sagot base doon sa tanong na binigay ni Lay kanina. Kaya mahalaga na dito, makikinig ka po talaga kung ano yung tanong and yung format na aming ibinigay. Yan. Yes, and before anything else, no, bago natin malaman kung ilang minuto pa ba ang naiiwan sa 1 atin. minute, 18 seconds. 1 minute and 18 seconds. So shout out muna tayo mula sa ating mga kahaps dyan, mula kay Tita Naisy Ilaria, Naisa Ilaria from Tanawan, Batangas. Shout out po. Good afternoon sa inyo. At mula kay Tita Jennifer, hello po, watching from Isabela.
Yan. Shout out kay Tita Mary Ann Codog. So watching from Nagcarlan, Laguna. Pa-shout out sa Zambrano family, Bon family at Codog family. Ayan, happy viewing po sa mga Zambrano, Bon and Codog family. Please continue sharing and watching our live for today. Ayan. Yeah, And shout out meron kay pa. Tita Ivan G. Roncales. Padre, ay watching ako while nasa biyahe. Ayun, ingat po sa biyahe, tita. Keep safe po sa inyong pagbiyahe. Ayan. Ilang seconds pa meron tayo for from 3 minutes 20 seconds. So yan 20 mga seconds, kahas, may yes. 20 seconds pa tayo, no? Sa pagsagot. So i-comment nyo na dyan yung inyong mga kasagutan dahil mamaya maaari kayong manalo. Baka posible ka Yes. manalo, no? At mabunod dun sa ating comment picker na gagamitin mamaya. 3 happy winners ang ating pipiliin na maaaring manalo ng voucher mula sa Alaska. Ayan, 1-0. Okay. So time is up na mga kahabs, no, sa inyong pagsagot o pagpapadala ng inyong mga komento dyan sa ating comment box. Pipili na tayo. Pero bago tayo pumili, ituloy lang natin tong ilang shout out, no, dito sa atin. No, mula kay Tita Bernardita Pugay. Watching from Ormoc City. Hello, good afternoon sa inyo, Tita. Mula kay Tita Julie Avila, good PM po. From Bicol. Ayan. Meron pa. From Tito Sonny Magyat, sabi niya, watching from Lucena, Quezon Province. Ito Raymond Guzon, Raymond Guzon Mission. Watching from Takurong City, Sultan Kudarat. And lastly, happy watching po kay Tito Alan Jeffrey Francisco Alagaw from Calapan City, Oriental, Mindoro. Ayan. Yes, So, at dahil dyan. Correct. So, sa mga Thank you. kapatid, share na natin yung ating comment picker para malaman na natin kung sino yung maaaring maging manalo ng ating 3 1,000 worth na Alaska voucher. So, comment picker, go! Ayan. Ayan, so sa comment picker, go. Ngayon mga kahabs, no, sa pagkakataong ito, ang comment picker, nakikita nyo yan dyan sa ating screen at bubunod yan ng 3 happy winners. So yan ay ibabalidate natin yung 3 happy winners na yan. Meaning to say na ibabalidate natin na kailangan tama ang inyong format na inilagay dyan sa ating comment section. At ang format na yun ay nabanggit natin kanina. And syempre, dapat yung inyong kasagutan na dapat sasagot doon sa ating itananong kanina na ano ang madalas hanapin ng iyong suki sa iyong tindahan tuwing sasapit ang Kapaskuhan. And I think meron na nabunod si comment picker, no? Yes. Na isang happy winner. So, for verification ka na po, Tita Odette Antonio. So, sabi niya, ang madalas nilang hanapin po ay ang mga gift wrapper, mga toys, at saka mga accessories. Wow! Ayan, for verification ka na po, Tita Odette Antonio. Meron pa. Ayan, kay ikaw, Tita Melanie Tagyang, for verification ka na rin po. So, sabi niya ay cheese at evap at condensed milk po at saka eggs. Yung mga ginagamit, parang lecture plan yata yung gusto ng ating mga customer, tita. Pero yun, hindi nyo mabenta sa sa kanyang lugar. So, nag-aantay pa tayo ng isa pang maaaring happy winner natin para sa ating episode for today. And I think meron na tayo dito na last happy winner. Sino to? Si Tita Agnes Reyes, sabi niya, ang madalas hanapin ng suki ko tuwing Pasko ay sobre, pambalot na regalo, tape, mga soft drinks, candy, at pagsangkap sa lulutuin niya. Ayan. Yan yung ating dami mga talagang happy winners. offer talaga, no? Oo, so kung ito ang ating mga happy winners ay ma-validate yan at tama ang kanilang mga format at kanilang mga kasagutan talaga as siyang tunay na tatanggalin natin mga happy winners bago tayo magtapos. I-announce natin yan later na maaari silang manalo ng 1,000 worth of Alaska vouchers na maaari nilang ma-claim yan via Shopee, no? So, importante na makapag-download kayo ng inyong app na Shopee. Okay? Yeah, so I think Clay, as per may kailangan pa bubunod pa tayo ng isa pa. Ayan, so sa mga kaharap natin diyan, may isa pa tayong bubunutin. So comment niyo na diyan kung ano yung sagot niyo doon sa tanong na ano ang madalas hanapin ng suki mo sa tindahan tuwing Pasko. Bubunod pa tayo ng isa pang last. Ayan. So i-comment niyo lang po 'yan. So magko-continue tayo ng ating bunot sa ating comment picker.
Correct. And habang nag-aantay tayo mga kahabs, no, doon sa mga wala pa sa mga Happy Pinoy card number, no, ay maaari na kayong magpatuloy ng inyong registration dyan sa registration link na nakapin dyan sa ating comment box. Okay, folks? Yes. So para next episodes natin ay may pagkakataon na rin kayong makasali at manalo. Malay nyo, next episodes kayo na tatanghali natin. Happy Winners Day. So ayan, may nabunot na tayo. Yan. So, for verification ka po, Tita Diana Lynn Dula Diaz. Sabi ni Tita, ang madalas po hanapin ng suki ko sa tindahan ko tuwing Pasko ay ang pangsangkap tulad po ng Alaska Evap, Alaska Condensed, at panghalo sa handa nila po. Yung puro Alaska talaga. So, thank you very much sa ating sponsor, sa ating palaro for today na Alaska. Ayan. Yes, Ayan, and so, thank you so much sa mga kahabs natin na patuloy na nanonood at sumusuporta dito sa ating Happy New Year Live. So keep sharing lang din kapag nagla-live tayo, share nyo lang itong Happy New Year Live. And by the way, do sa mga hindi pa members ng ating official Facebook groups na Sari-Sari Store, kumikita ka ba o ang Samahang Happy New Year, Mahang Happy Noy. Yes. ay maaari kayong mag-join dyan. So nakapin yan sa ating Happy New Year page. So makikita nyo yan dyan, join lang kayo dyan dahil mga kapwa nyo sa Sari-Sari Store ang mga Yes. members niya. Okay? Ayan. So, kanina, Lay, ay meron tayong poll na pinost dito sa ating live. Ang tanong natin sa poll ay, may dagdag paninda ka na ba para sa darating na Pasko? Ang nagsagot ng yes, meron na ay 75%. 75%. Yes. Ayan. Ang nagsagot naman na pag-iisipan ko pa, Ay 25%. So ito yung baka marami pang ganap sa buhay kaya hindi pa nila makapag-decide oo. kung magdadagdag pa. Ibabase rin yan sa mga customers sa paligid. Kung ang customers ba natin mga kabataan or mga residential talaga is pwede natin i-apply ito. So ito naman ay nagdedepende talaga din pa rin sa ating cover ng mga customers. Yan. Yes, and shoutout muna tayo mula kay Tita Presi Erta. Sabi niya kahit may pandemya ngayon sa buong mundo, ramdam pa din talaga ang Pasko natin sa pagkakaisa at pagmamahalan ng bawat isa. Tulong-tulong tayong makakabangon sa kinakaharap natin ngayon. And that's why, mga kahabs, Yes. Happy New Year patuloy na nagbibigay o naghahanap ng mga opportunities na maaari natin i-share sa mga katulad yung mga sari-sari store. Yan. So really, wanna add lang doon sa sinabi ni Tita Presi Erta kasi nakakatuwa lang din doon sa ating Samahang Happy New Facebook group na kapag may nagpo-post na isang tita, nagbibigay talaga ng mga tips yung mga kasama natin na mga bizmates natin doon sa loob ng Facebook group. So I suggest perhaps if ever na hindi ka pa nakasali dito sa ating Facebook group na ito, I think this time kailangan mo na talagang sumali kasi bukod dito sa makikilala mo na ang mga kapwa negosyante mo, ay maaari pa madagdagan ang iyong mga ideas, kaalaman, and many more friends pa. Kapag sumali ka doon sa ating Samahang Happy Pinoy Facebook group. Ayan. Yes, And, meron pa. From Tita Girly Araneta Morco, sabi niya, insight niya, more sales to come mga kahaps. Kakayanin anumang pagsubok. Yan. From Tita Chona Madera, sabi niya naman, more benta and more happiness ngayong Pasko kahit may pandemic. Yes! Fighting lang tayo mga tita. And mula kay Tita April Rose Adige, sabi niya dahil sa episode na to napapaisip ako magdagdag paninda para sa dagdag. Sabi na eh. And that's a good thing, no? Tita April, who knows? And baka sign lang. Isa lang to sa mga signs. Baka marami ka pa signs na hinahantay. Pero kapag when you decide kasi, ako, ganun for example put sa side, kailangan firm ka sa iyong mga decision no? Kasi para at the end of the day, wala kang pagsisimula. Diba? So, sa mga kahaps natin yan, nag-aantay pa ng signs katulad ni Tita, maybe this time, this is the sign that you're waiting for na. So, offer na kayo ng mga produkto or magdagdag na kayo mga services na mapatok ngayong December. Ayan. Meron pa kay Tita Jennifer. Sabi ni Tita Jennifer naman, ako po ay maliit na sari-sari store at sinasabayan ko po na nag-online seller po ng online selling po ng laruan at frozen food kasi kailangan po para sa pang-araw. And that's good thing, that's na Jennifer. Hindi dahil sa para kailangan siya simply because we have a goal. Ayun, lahat naman ng tao
sabihin niyo sa akin, bakit kayo nag-negosyo ngayon? So, I mean, meron tayong specific goal na gusto na natin marating. Bakit natin ginagawa ang isang bagay? Regardless kung sa negosyo man o pang-personal. Diba? So, it's either sa pamilya or pang-personal, everything na ginagawa natin on a daily basis, meron niyang reason. Hindi lang dahil sa ginawa natin. Yeah. And that's a good thing na nare-realize natin yung mga, meron tayong mga motivation bakit natin ginagawa ang mga bagay nito. Minsan na kailangan lang parang talaga sign. Kaya nga may mga tanong tayo na para kanino pa bumabang sa araw-araw. Diba? Yung mga ganyang Familiar sa akin yung tagline na yun, ha? Ayan, so Lay, thank you very much po sa ating mga kahap na nagbigay ng insight. Hindi lang po kami ang natutulungan ninyo every time na magbibigay kayo ng insight sa ating comment section. Nakakatulong rin po kayo sa mga kahap natin na nanonood ng ating palabas. Katulad na banggit ni Tita kanina. Ito na pala, napaisip siya ngayon kung ito na pala yung sign na baka kailangan ko na magdagdag ng produkto sa ating tindahan. Yung mga ganung bagay po na iitulong po natin yan sa ating mga kapwa negosyante. So, mahalaga po na habang nanonood, mag-comment kayo ng mga gusto ninyo, mga saloobin ninyo, mga tanong, at kung ano pa yung gusto ninyong share. Pwede po ninyo i-comment yan dito sa ating Happy Noy TV Live. Ganun pa man, close naman na tayo. Yan. Yes, and I think meron na tayong happy winners na sure na to, no? Na maaari nating i-announce. Ay, before natin i-announce, I would like to announce lang pala for this coming Tuesday, baka maaaring wala muna tayong HTL episode dahil ito po ay nagkataong holiday. So, mangyayari, ang next episode po natin ay this coming Thursday na 1 p.m. pa rin. Okay. Yun. Go, Jeff. So, tatlong happy winners na maaaring manalo ng 1,000 worth of Alaska vouchers. And para sa mga kung nanonood ngayon, ito ay binunot natin randomly using comment maker. Okay? Ayan. So, congratulations po para sa ating 3 happy winners ng 1,000 pesos worth ng Alaska voucher. So, congratulations po, Tita Melanie Tagyam, Tita Agnes Ramirez, at Tita Diana Lynn Dula. Ayan, to claim your prizes po, wait nyo lang po na i-message namin kayo para ma-receive ninyo yung code na gagamitin ninyo para ma-claim doon sa ating Shopee app. So, once po na mabigyan na kayo, make sure lang po naka-download na kayo ng Shopee app and naka-register na kasi doon lang po gagana yung ating vote, Alaska voucher. Yan. Yes, at kung nagtataka ka man kahaps ngayon, no, bakit may binunot tayo na isa na 4 yung binunot natin pero 3 lang ating binanggit kasi tulad na sinabi natin kanina, binavalidate natin yan. And importante, sumusunod tayo sa format. And then, ito, for example, isa sa bakit naging valid. Importante na dapat ang full name o pangalan na ating ilalagay sa ating format ay ang ginamit natin during the registration. Yes. Isa yan sa mga paraan paano natin binavalidate ang inyong mga comment. Okay. Yon. Ayun, shout out kay Tita Jen and Sito. Sabi niya, wow, galing-galing talaga. Sana magkaroon ng sariling TV station ang Happy Noy. So, don't you worry, Tita. Darating din tayo dyan. Ayan. So, and yes. And before anything else, we would like to thank everyone sa mga bagong kung bago ka man naka-Haps ngayon, maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta natin mga ka-Haps, ka-business, everyone na mga negosyanteng masari-sari na patuloy na nanonood at nag-share nitong Happy Noy TV Live. Thank you so much. And syempre dun sa ating sponsor from Alaska Voucher, no? Kaya na may mga ganito tayong papremyo. Maraming salamat. And don't forget mga ka-Haps, no? Para kahit pa paano ay patuloy tayo ma-update, ma-notify ng mga ganap sa Happy Noy. Don't forget to follow and hit like yung ating Facebook page dito sa Happy Noy, and also subscribe to our YouTube channel Happy Noy. So walang live yung Happy Noy TV. Happy Noy lang. Happy Noy TV. Doon natin inilalagay yung ating mga Happy Noy TV live sa ating YouTube channel. Ayan. So, thank you very much mga kahas sa mga tumutok simula umpisa hanggang huli at hanggang ngayon nakasama natin sa ating dive ngayon kahit tapos yung palaro.
thank you very much po. So, ulitin ko lang, ang ating next episode ay this coming Thursday pa po. So, maaaring wala muna tayong Happy Pinoy TV Live this coming Tuesday dahil ito po ay holiday. So, pagdating naman ng Thursday, 1 p.m. dito pa rin sa ating Happy Pinoy Facebook page. Ayan. So, thank you mga kahap. So, muli, ako po si Jeff. At ako naman po si Lay. So, kita po tayo this coming Thursday mga kahaps. Paalam!